Ah, kung mapapansin nyo yung trail ng ating pinapag-aralan, there is a path. Yung ating pinapag-aralan na tinuturo ng ating mga pastor mula nung nagsimula nung taon, kung mapapansin ninyo, it is a path. Ang tawag doon is a path of spiritual progress. So, kapag ka nakikita nyo na yun ay teaching lamang, ibig sabihin nun, hindi nyo nakita kung saan kayo dinadala ng Diyos. So, yung lahat ng katuruan na natanggap natin mula nung nagpasimula ang taon, at actually bago nagpasimula ang taon, lahat yon ay konti-konting pamamaraan ng Diyos upang ipakita niya or buksan niya ang ating mga mata na tayo'y lumalakad sa isang path, isang way. At ang tawag doon, the path of spiritual progress. So kung papansinin ninyo, nung nagsimula yung taon hanggang ngayon at hindi nyo nakita na nagkaroon ng pagbabago sa buhay nyo, ibig sabihin, hindi nyo natanggap yung gustong ibigay sa inyo ng Diyos mula nung nagsimulang taon. Kung mapapansin ninyo din, yung ituturo natin ngayon, consecration. Bakit consecration? Akala ko ba consecrated na kami? Akala ko ba okay na kami, nag-attend na kami sa church? Ito karugtong ito nung ginagawa ng Diyos. Ibig sabihin, dapat pag nakarating na tayo dito sa consecration na to, ito na yung panahon that we will going to enter. Ito yung panahon na papasok tayo sa panibagong pinto. At yung pintong yon is a preparation to another season. One time, I was praying and asking the Lord, Lord, kumusta yung church? And the word was, you have been in this mount for too long. You have been on this mount for too long. Ibig sabihin, kung nasaan kayo nakatayo, you've been there for too long. Kung ano yung kalagayan ng buhay nyo, nagiging komportable na kayo doon. At sabi ng Lord, you've been there on that position, on that mount for too long. Napakahaba na ng panahon na nilagak nyo dito. Kailangan nyo ng gumalaw. So, the consecration that we're going today, eto, paunahan ko na kayo. Consecration is a two-edged sword. Two-edged ang consecration. Ano ibig sabihin? Ano yung gusto kong iparating? Kapag thank you Holy Ghost. Ganito. Kapag halimbawa, para maintindihan ng mas mababaw, kapag kinomit mo yung sarili mo sa isang tao, pwede ka ba bang makipag-flirt sa iba? Hindi na. Kapag halimbawa may nanliligaw sa'yo at hindi mo pa sinasagot, pwede ka pang mag-entertain ng iba. Tama? Pero kapag sinagot mo na yung isa, hindi ka na pwedeng tumanggap ng iba. Kapag kinomit mo yung sarili mo sa isa, tapos tumanggap ka ng iba, ano mangyayari? Gulo. Maaaring yung tinanggap mo, hindi niya sasabihin sa iyo, pero dederechuhin niya yung lumalapit sa iyo at mag-aaway sila dahil sa iyo. Maaari din na dahil sa iyo, ikaw yung pupuntahan nilang dalawa at paghahatian ka. So ibig sabihin, ang consecration is very simple. Kapag sinabi mong ako'y sayo, hindi ka pwedeng magpagamit sa iba.
Kapag ka ginawa mo yun, lalabas yung isang pangalan ng Diyos na ang tawag is jealous. Because God is jealous, at anuman ang tatayo before Him, ibig sabihin, tinanggap mo siya, sinabi mo, Lord, susunod ako sa iyo. Pero sa harapan mo, merong tumayong iba. Aawayin yun ng Diyos. Makikita mo kung paano magselos ang Diyos doon sa bagay na itinayo mo sa harapan niya. Maging yan business mo, maging yan asawa mo, maging yan boyfriend mo, maging yan pag-aaral mo. Pagka yun tumayo ng mas mataas sa Diyos, aawayin yun ng Diyos. At makikita mo yung jealousy ng Diyos. Alam nyo, nakakatakot kapag kayong babae magselos. Tama? Sa mga lalaki, naiintindihan nila yun. Kaya takot na takot sila na magselos yung babae. Ganon din ang babae, pag nakita nilang nagselos yung lalaki, takot na rin sila. Kasi ang selos nakakatakot. Hindi lang naman ang tao yung nagseselos, ang Diyos nagseselos. Because His name is jealous. Now, usually kapag pinag-uusapan natin ang consecration, the verse that we're going to open is Romans 12:1. And tinatanong ko ang Lord, ano ba yung gusto mong sabihin? Isusulat ko ba lahat ng mga gusto mong sabihin, etc., etc.? I tried to get Genesis because from Genesis, makikita nyo na yung consecration. I go to Exodus, nandun din yung consecration. To Leviticus, nandun din yung consecration. To Deuteronomy, nandun din yung consecration. Until the New Testament. And only after so long, He just gave me one verse. At ito lang yung pag-uusapan natin, walang iba. Romans 6:16. Walang nakasulat na iba. Hindi ako pinayagan ng Diyos na magsulat ng iba. Yan lang ang nakasulat. Ang sabi niya, know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, His servants you are to whom ye obey, whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness. Lahat nakabasa na ito, malamang. Tapos pag tinitingnan ninyo, napakasimple lang naman. Sabi niya, know ye not. So pag binasa mo na parang binasa mo lang, know ye not, that to whom ye yield yourselves servants to obey, His servants ye are to whom ye obey, whether of sin unto death or obedience unto righteousness. Pero, itry ko munang ituro sa inyo before I'm going to preach. Sabi niya, know ye not. Kapag ka tinagalog natin siya, hindi nyo ba alam? Para bang sinasabi niya na, hindi nyo ba alam? Parang patanong. Actually, hindi. Yang ginamit niya na word na know ye not is, he is pointing or itinuturo niya or tinuturo niya yung kasunod. Tinuturo niya na yung dapat na alam nyo na. Sabi niya, hindi nyo pa ba nalaman? Know you not. Hindi nyo pa ba nalaman? Hindi nyo pa ba naintindihan? Hindi nyo pa ba na-perceive? Yung sa perceive sa Tagalog, perceive sa Ilocano is naimutektekan. But in Tagalog, sorry, hindi ko alam yung anong Tagalog ng perceive. Yung parang nakita mo siya dahil naintindihan mo. Ganon. Tapos, know ye not. Ibig sabihin, hindi nyo pa ba pinapractice ito? Hindi nyo ba pinag-iisipan ito? Hindi nyo ba ginagamit ito? Yun ang ibig sabihin ng know ye not.
Kaya nung sinabi niya, kung hindi nyo pa ba natutunan ito, ano yung gusto niyang matutunan natin? Yung gusto niyang matutunan natin, ang tawag dyan is the first law of the Spirit. Kapag sinabi nating first law of the Spirit, maraming laws na itinatag ang Diyos. Ito yung unang-una sa listahan. Pero may nagtatanong, akala ko ba we are not under the law? Because we are under grace. Kapag kayon ang natanong nyo sa sarili ninyo, ibig sabihin, you are a rolling stone. Hindi nyo nakilala na yung sinabihan nyo, Lord, is a functionary of a kingdom. Hindi lamang siya functionary, siya ang may-ari ng kingdom. Na lahat ng pinag-uusapan natin is patungkol sa Kanya, sa kingdom niya, at sa mga laws governing the kingdom. Ibig sabihin, kapag sinasabi natin siya, kapag binabanggit righteousness, you are pertaining to a law. So nung sinabi niya, yung law na ito, ang tawag dyan, or the fundamental law, or the first law of the Spirit, it is the law of servitude. Ibig sabihin, ang tao, hindi siya ginawa para gawin niya kung ano ang gusto niya. Ibig sabihin, kapag sinabi mo na free ako, that means you are serving someone you do not know. Ibig sabihin, kapag ikaw hindi ka nagsisilbi sa Diyos, nagsisilbi ka sa kabila. Kung hindi obedience ang pinagsisilbihan mo, kasalanan ang pinagsisilbihan mo. Kasi ang sabi niya, to whom ye yield yourselves, servants to obey. Ibig sabihin, di pa sabi nito, I yield myself. Tama? Kapag sinabi mong you yield yourself, voluntary mong isinabmit yung sarili mo doon sa bagay na yon. Halimbawa, para mas maintindihan natin, wala kang ginagawa. During that time na wala kang ginagawa, hinawakan mo yung cellphone. Is it your choice or is it coincidence? Your choice. Pero nung hinawakan mo yung cellphone, you still have a choice. Tama? Pero nung hinawakan mo yung cellphone mo, ang daming applications doon. Pero ang nakita mo yung blue thing na may paganon. At yun yung una mong pinindot. Is it your choice or coincidence? It is your choice. At hindi mo namamalayan, ganun ka ng ganun, 2 oras na pala. At akala mo, hindi nagpapalipas lang ng oras. But the law states, to whom ye yield yourselves, servants to obey. Ano sabi niya? His servants you are, to whom ye obey. Ibig sabihin, nung nandun ka sa pagkakataon na yun, unknowingly, a power or a ruler or pinuno, may isang master na gusto kanyang i-master. Kaya, kung mapapansin mo, sa bawat araw, paggising mo, anong unang hinahawakan? Cellphone. Anong unang binubuksan? Yung may paganon. Ang rason niya, hindi, mag-a-update lang ako.
Ba't ako napunta doon? We're still on the first, to whom ye yield. Kasi ang yielding dyan, yung sinasabing yield, is to present yourself. Ibig sabihin, dala mo yung sarili mo. And consecration means that you should be consecrated from head to feet. Leviticus chapter 8. The consecration is from the head to the ears, to the hand, to the feet. Ibig sabihin, members mo, yung lahat ng miyembro ng katawan mo, pag pinagamit mo yan, hindi sa obedience, kundi sa isang master, ang tawag dun, ano yung isang master dyan? Weather of sin. Ibig sabihin, sin is a master. And obedience is a master. And the choice is yours. Hindi pa naman kayo galit sa akin. Ano po? So akala natin, normal lang sa bawat araw, na pag may nakita ka, magtatalak ka na kaagad. Nakita mo, ayaw ko talaga yan. Talagang dapat ganito yan. Ang rason mo, hindi kasi talagang ayaw ko yun. Talagang ayaw ko yun. Pag nakikita ko talaga yun, ayaw ko talaga yun. The question is, alam mong ayaw mo yun. No, kasi alam mo yun na ayaw mo yun. But to whom ye yield your tongue? Nung ni-yield mo yun, ni-yield mo ba kanino? And by that time, yung master mo, tuwang-tuwa, your feeling is great, nasabi mo yung gusto mo. Tama? Pag nagdadrive, biglang may kumat. Aba, habulin ko nga. Hinabol ngayon, talagang nalampasan. Sabi na, kayang-kayang habulin. The feeling is good. Tama? The feeling, talagang sabi na kayang-kaya eh. And your master is clapping for you. Your master is preparing the wages. Kasi pag sinabi nating law, may principles. No, may principles. At bawat law, pag sinabi nating law, may kontrata. At bawat kontrata, may salary or may wage na tinatawag. Naintindihan niyo pa ba ako? So yung master, so dalawa yung master. May master na magbibigay din ng wage. Sabi niya, whether of sin unto death. Yung death dyan, yun yung salary na ibibigay ng isang master. Yung obedience, pag sa kanya ka, ang wage niya or yung salary na ibibigay niya is righteousness. Malalalim na salita. Kaya kailangan nating himayin. Kaya eto lang yung nakalagay dyan. Kasi ang sabi ng Lord, I want to open their eyes to understand. Not information that they will leave behind. It's yung ma-open. Kaya I'm praying to God na buksan niya yung ating mga mata to see that this is practical Christianity. Now, so the first law states, to whom ye yield yourselves, servants, to obey. Ye servants you are, to whom ye obey. Saan nagsimula to? In the book of Genesis, I will not open the book. In the book of Genesis, nung tinuruan ng Diyos si Adan, kung mapapansin ninyo,
ang Diyos nagturo, 3 bagay ang kanyang itinuro. Ang tao nagturo din, meron din siyang itinuro. Still from the book of Genesis. And then Satan came, at meron din siyang itinuro. The choice, binigay sa tao. Kaya nagbigay ang Diyos ng law. Ang sabi niya, kapag kinain mo ang bunga ng kahoy ng kamatayan, I'm rephrasing, because ang nakasulat doon, the fruit of the tree of good and evil. No. It is a good way to say, this is the fruit, this is the tree of death, and this is the tree of life. Kapag ka dito ka kumain sa tree of death, you will subject yourself, sabi niya, you will subject yourself to the authority of the master that mastering the fruit of it. Ibig sabihin, yung tao, nandun siya sa kalagayan na binigyan siya ng kapangyarihan at ang kapangyarihan na yun ay pumili kung ano yung gusto niyang maging. Kaya sabi ko kanina, nung doon sa Noyenat, hindi niyo pa ba nalaman na ang tao, hindi siya original? Paano hindi siya original? Kung babasahin natin sa Genesis, ang sabi ng Bible, and God made the fish of the sea after their kind. Nabasa niyo ba yon na part? Nung ginawa ng Diyos yung mga hayop, ginawa niya after their kind. Ibig sabihin, nung ginawa niya yung aso, aso yan. Kahit dalhin mo sa ibang bansa, aso yan. Kahit anong gawin mo sa kanya, aso yan. Ginawa niya yung pusa after their kind. Meron mang madaming pangalan, pero lahat sila pusa. Pero ang tao, hindi siya ginawang original. Wala kang mababasa doon sa book of creation that man was created after his kind. Meron ba? Meron bang ganun sa tao? Wala. Saan siya nakabase? Ang sabi niya, let us make man. Saan nakabase? To the image of God. Anong klase siya? Kind of God. Kaya ang tao, dapat kapag kaalam niya kung ano yung choice niya, doon siya maging. Ibig sabihin, yung development mo, kung ano yung pinipili mo sa bawat araw, yun yung magiging ikaw. Kaya si Adam, nung panahon na yon, binigyan siya ng choice. Pumili ka kung ano yung gusto mong maging. At anong pinili niya? Pinili niyang maging servant of death. Pinili niyang maging servant of sin, kaya yung buhay niya a manifestation of death. Kaya normal kay Adam, after he choose, magkasakit man siya, normal yun. Magsinungaling siya, normal yun. Gumawa siya ng hindi pa kumbaga, nag-imbento siya ng kasamaan. Normal yun. Bakit? He subject himself to a master that can make him. That means, sinubject niya yung buhay niya to a master na kaya siyang i-master upang sa gayon, hindi siya magiging katulad ng Diyos, kundi magiging katulad siya nung master na pinili niya. Kaya ang tanong natin ngayong umaga, kapag ka ba tiningnan nyo yung sarili nyo ngayon, pag tiningnan ba natin ang sarili natin ngayon, sino na ba ang ating kamukha? Kasi minsan ang sabi natin, Lord, make me like you. Tama? You hear that prayer. Pero the choice is yours. So when you pray like that, the Lord is amazed. Ibig sabihin na parang, bakit napaka-ignorante etong mga anak ko? Because that prayer, it will not be answered. Because there is a law. And that law says, yield yourselves. So,
paano ba mag-yield? Paano ba mag-yield? Kasi yung yielding is the same word na ginamit sa Romans chapter 12. Yung present yourselves. Paano ba mag-present? Paano ba i-yield? So yung example ko kanina, napakasimple, di ba? Napakasimple. Na yung wala kang ginagawa, you can choose to pray, and you can choose to read the Word of God. Tama? But you choose to scan, to scroll. So, yung pag-i-scroll mo, hindi nyo ba napansin na kapag nag-i-scroll kayo, hindi nyo napapansin, ilang oras na pala yung lumipas, pero akala mo, ilang minuto pa lang. Why? Because a master is trying to put you under his care. Yung master na to, nag-aalaga din siya. So, paano mag-yield? Para hindi tayo, kumbaga parang, paano ko din i-yield yung aking sarili? Ang yielding is not one-time event. Ibig sabihin, hindi dahil sinabi mo na, Lord, susunod ako. Hindi ganon ang mag-yield. Ang mag-yield is every member of you. Let's say, sasabihin mo, bago ka gumising or bago ka bumangon, ang sasabihin mo, Lord, yung bunganga ko, gusto kong gamitin mo sa araw na to. Pero kapag ka ginawa mo yon, sinabi mo, Lord, gamitin mo yung bunganga ko. Paglabas mo sa bahay, may nakita ka, magtatalak ka na ngayon. Bakit? Sabi mo, kakapray ko lang. Hindi pa natapos yung oras na kipag-away ka na. Bakit nangyari yon? Because a master, you are trying to offend. Anong gagawin niya? Kung ang Diyos, jealous, eto, meron din siyang, sabi niya, akin yan eh. Kaya kapag sinabi nyo, nag-pray kayo na, Lord, gusto kong yung bunganga ko ngayon, pagdating ng hapon, puntahan mo ulit ang Lord. Lord, nagamit ko yung bunganga ko nang hindi naaayon sa'yo. I repent. Kinabukasan ulit, gawin mo ulit, Lord, yung bunganga ko. And by that time, mapapansin nyo, meron pa ding yung tipong ganon. Nakakaintindi ba tayo or ako na lang yung nakakaintindi sa sarili ko? So, isa yon. Because we need to yield our members. Ano yung mga members natin na po pwedeng gamitin? Ano yung mga members natin na po pwedeng gamitin upang sa gayon mabigyan ka ng salary? Pag ikaw nagtatrabaho, ano yung trabaho mo? Minsan, ang trabaho mo nasa office work. So, ang ginagamit mo yung kamay mo. So, dahil ginagamit mo yung kamay mo, nagkakaroon ka ng salary. Tama? Eto sa master na to, gusto niya hindi lang isang miyembro ng katawan mo ang kanyang gagamitin. Pero, gusto niya na halimbawa, inoffer mo sa Diyos yung bunganga mo, at lalabanan niya yan, minsan umaabot yan ng buwan. Minsan aabot yan ng taon. Pero pag nakita niya na talagang desidido ka na yung miyembro mo na yon ipapagamit mo sa Diyos, titingin siya ng ibang miyembro. Nag-gets niyo pa?
So, dahil yun lang yung inoffer mo, yung ibang miyembro mo ngayon, imamaster niya. Hanggang matutunan mo na lahat ng miyembro mo, ipapagamit mo sa Diyos. Pero, kapag inoffer mo yung miyembro mo sa Diyos, at hindi ka humingi ng grace, paliwanag ko muna, ano yung grace? Because dumating tayo sa punto na maraming nagsabi na, okay lang na hindi na mag-attend because there is a grace. Okay lang na nakatapos na ako ng pag-aaral, there is a grace. I will just do my work and the grace of God. Maraming gumanon. Dahil hindi nila naintindihan yung grace. Yung grace, eto yung binayaran ni Jesus in the cross. Eto yung sinabi niya that by His wounds, our transgressions was paid by His wounds. Paano niya ginawa yun? Nung siya'y dinala doon para siya'y i-crucify, have you ever read that He cried? The Bible never record that He cried nung pinapako siya. Nung ipinako ba siya, nung unang yung talim ng nails pierce His hand, sumigaw ba siya sa sakit? Hindi. Bakit? Kapag siya sumigaw sa sakit, nung pinapako siya, nung pinapahirapan siya, ang tawag doon, it's not a sacrifice, it's martyrdom. At lahat ng dapat na kabayaran, hindi ibibigay ng Diyos because He will not become a perfect sacrifice. Kaya nasulat na nung dinadala siya doon, He is like a dam. Talagang yung sakit na dapat isisigaw na niya, talagang how hard would it be? Tayo nga kagatin lang ng langgam eh. Tama? Pag kinagat ka ng langgam, But Jesus, during that time, hindi siya umiyak at hindi siya nagsalita. Hindi siya sumigaw ng sakit at hindi siya nagreklamo. Why? Because He's looking for you and me. Yung ilang beses that you yield yourselves servants to the sin, servants of sin. That is transgressions. Sa bawat hindi mo pagganap sa law na ito, it is transgression. At yung magulang mo na hindi gumawa din noon, that is called iniquity. Yung hindi mo pagsunod sa law, ang tawag doon rebellion. Anong sabi niya? He was wounded for our transgressions. He was bruised. Ano yung bruise? Alam niyo yung pinitpit? Kung ma-imagine niyo yung hindi lang siya yung pinalo-palo, no. He was crushed because of our iniquities. Ang iniquities, sabi ko nga sa inyo, yung kasalanan nung magulang mo, nung mga magulang mo, at dahil hindi sila sumunod, napakasimple na law. Ang tawag doon, iniquities. At dahil instead na gawin mo, sumunod ka, Lord, ginawa mo sa kabila. Ang tawag doon, rebellion. Kaya yung peace na binabanggit niya, the chastisement of our peace was upon Him. Ibig sabihin,
yung rebellion na ginawa mo dahil hindi ka sumunod. Pagkatapos siyang sinugatan, hindi lamang yung mga Roman soldier ang sumugat sa kanya. Ang Diyos mismo, yung galit niya sa iyo at sa akin, ibinuhos niya doon. Yung talagang, yung sugat, hindi lamang sugat physically, He was wounded in His soul. Kaya nung nakita nyo, doon sa cross, kung mabibisualize nyo yung cross na yon, He was naked. Yung mga nakikita natin na lagay, mayroon siyang saplot. But actually, in the reality of Him hanging on the cross, He was naked. Pero ang rason nun is just a door so that His soul will be wounded. Bakit niya ginawa yon? That is the payment so that we will obey. Hindi niya ginawa yon para kunin ka na niya at save ka na. No. Sabi ng Bible, we are like sheep that gone astray. Ibig sabihin, nung panahon na yon na ginagawa yon sa kanya, wala tayong pakialam. Pero yung naniniwala siya at nananampalataya siya na one day, pipiliin ako ng minahal kong anak. One day. Hindi niya pipiliin na gawin ito, kundi pipiliin niyang sumunod sa akin dahil maiintindihan niya na yung pagmamahal ko sa kanya hindi nasusukat. Wala tayong karapatan tumawag, "Oh Diyos ko, Diyos ko," because we are rebels. And rebels are supposed to be judged of death penalty. Lahat ng rebelde, kapag rebelde ka, you are judged for death penalty. That's why sabi niya, He was chastised para magkaroon tayo ng kapatawaran, magkaroon ng yung rebellion natin will be blotted out. He was chastised. That should have been enough. And that should have been enough. Pero, He stepped further. Kaya sabi ng Diyos, "Oh God, your throne." Nung siya'y paupuin doon sa kanyang trono, in the administration of the kingdom of God, ang Diyos, He exclaimed, "Oh God, your throne, oh God," because hindi lamang siya tumigil na nung napatawad na tayo dahil kinuha niya yung sugat sa kanyang kaluluwa, kinuha niya yung pagkawasak ng kanyang kaluluwa, kinuha niya yung bawat hagupit. Pero kinuha niya din bawat sakit at karamdaman. Upang sa gayon, pag naintindihan natin yon, lagi nating sasabihin, "Lord, sa araw na ito at sa oras na ito, I'm giving my members to you." Pero tandaan natin, once you yield yourselves to God, yes, there is a salary called righteousness. May nagtanong ulit, akala ko ba when I believe God, I already become righteous? Indeed, that is true. Positionally, if you understand, kapag naintindihan mo that your position is in Christ, kapag naintindihan mo na yung position mo, hindi ikaw yun, kundi ang nakikita ng Diyos pag lumalapit ka sa Kanya ay si Kristo Jesus. Na kung pagpapalain ka, pinagpapala niya si Abraham dahil kay Kristo Jesus. Pero ang ginagawa natin, hinahabol natin yung pagpapala.
Sinusubukan natin na gawin ang mga bagay-bagay. Dahil hindi natin naiintindihan kung ano yung pananampalataya na inilagak niya sa atin nung siya'y nabayubay doon sa krus. So, yung mga nakaintindi lamang at gusto na kunin yung reward of obedience, kasi ganito yan. Once you yield, ibig sabihin, kapag ka nag-yield ka whether of ignorance, ano ibig sabihin ng ignorance? Yung kwento ko sa inyo kanina na choice mo yon, nabuksan mo yung phone mo, at mag-scroll ka na mag-scroll. Unknowingly, that is your yielding. That is your choice to yield. Naintindihan po natin? At dahil ginawa mo yon, ang tawag nun, you have a master called sin. At ang sin as a master is a cruel master. Kaya kung mapapansin ninyo, nagkakaroon kayo ng habit or nagkakaroon tayo ng habit na sa unang araw, okay pa, kaya mo pa na walain yung nakatali sa'yo. Pero habang tumatagal, napansin nyo ba, na pag kinuha yung cellphone nyo sa inyo, nagagalit kayo pag hindi nyo nahanap. Bakit cellphone nga pala lagi yung nababanggit ko? Kasi yung pinaka-common ba? Ibig sabihin nun, nagagalit na kayo na hindi nyo mabuksan at makapag-scroll kasi you are already under a master. Ibig sabihin, naging habit nyo na yun. Pwede rin na maging habit yung magalit. Na konting kibot lang, magagalit na kayo. Ibig sabihin nun, unknowingly, one of the days na dapat you've been yielding to God. Na dapat you've been praying to God. Eto pa, ganito. Di ba sabi ko sa inyo kanina, si sin is a cruel master. Akala ko ba yung sin ano lang? No. Sin is a nature. Kapag ka you dwell to Him for long, hindi ka na makikilala kung sino ka. Nakakita na rin kayo siguro ng tao na hindi na siya nakapagsalita na hindi nagbitaw ng mabulaklak na salita. Bakit? Dahil dumating siya sa punto ng buhay niya na nung hindi pa niya alam yung mga bagay na yun yung laging naibibigay sa kanya. At nung nagsalita siya ng ganon, walang nag-correct sa kanya. Kaya 1 araw, 2 araw, 3 araw, hanggang dumating na sa punto na normal na sa kanya na magsalita ng mabulaklak na salita. Kaya tayo ngayon, kung naintindihan nyo yung sinasabi ko, we're going to yield ourselves. Kapag halimbawa yung experience nyo sa buhay is normal na, let's say, alam nyo, eto, gamitin ko na lang yung sarili ko. Dumating sa, ang pagkakakilala ko sa sarili ko dati, hindi ako po pwedeng mag-stay dito sa Metro Manila. Alam nyo kung bakit? Unang araw pa lang, dahil, di ba, mausok, yung dust, di ba? Unang araw pa lang, pag dumating ako sa Manila, nagkakasipon na. Akala ko normal. Pagka nagkasipon, susunod, alam ko, meron ng cough. After 2 weeks, gagaling, pag lumabas ulit ako, meron ulit. Akala ko, normal. At ang sinasabi lang sa akin, pagka nagpapacheck up, ano yan? Allergy. Mahina lang yung
resistensya. Ang dami nating rason. And the reason because we are ignorant. Our position of righteousness doesn't change. Etong Romans 6:16, I'm not talking to people na hindi pa nila sinusuko ang kanilang sarili sa Diyos. Kasi pupwede kang anak ng Diyos, pero your life, hindi siya katulad ng Diyos. Bakit? Ang master mo, iba. Halimbawa, when Jesus nagtuturo sa templo, and then yung mga naniningil ng buwis lumapit sa kanya. At sabi nila, magbayad kayo ng tax. Now, during that time, it is lawful for Jesus not to pay. Ibig sabihin, pwede niyang sabihin, hindi baga nasusulat na yung magbabayad lamang ng mga taxes yung mga proselytes. Ano yung proselytes? Yung mga bumibisita sa templo. So kapag ka bumisita ka sa templo, ang tawag doon proselyte at magbabayad ka ng tax sa templo. So kung yung mga kumbaga citizen hindi magbabayad ng tax. So sabi niya, pwede niyang sabihin na I am a citizen and hindi ko kailangan magbayad. Pero hindi niya ipinagpilitan ang kanyang karapatan. Anong ginawa niya? Eto si Pedro, nung siya'y sumunod kay Jesus, di ba si Pedro fisherman? So si Pedro as a fisherman, tinago niya yung kanyang net at kanyang pamingwit para kapag yung sinusundan ko medyo alanganin na, meron akong net at meron akong gagamitin para magpatuloy ang buhay. So, when Jesus magbabayad sa, so sabi niya, Pedro, I'm just making yung pangyayari, although nawag niya si Pedro, I know you still have some pamingwit, you still have some nets, you have hidden. Kasi hindi pa talaga naniniwala si Pedro na yung tinuturo ni Jesus yun talaga yung buhay. Kaya meron pa siyang reservation. Kaya nung sinabi ni Jesus, alam kong meron ka pang pamingwit. Kunin mo yung pamingwit mo at punta ka doon sa ilog at yung unang isda na makukuha mo, kunin mo yung bato sa bunganga niya. Alam nyo, hindi nagtanong si Pedro. Si Pedro magaling na fisherman. At yung magaling na fisherman, alam niya na yung isda na meron ng laman ang kanyang bunganga, hindi nakakain ng iba. Kasi puno na yung bunganga. Isipin nyo, paano mo bibingwitin yung isda na meron ng laman yung bunganga? Pero si Pedro hindi nagtanong. Pero ang gusto ko i-point dito is, Jesus never fight for his right. Instead, he submitted himself. He humbled himself. That is yielding. Ito pa, isang konti na lang. One time, I was praying. Sabi ko, Lord, I want to obey you today. So that was my prayer. I think it was 4 a.m. So Lord, I want to obey you today. And then ginising ako ni Mami. Sabi niya, punta ka sa Syra, kunin mo yung ano. And then, so I go. At nung nagdadrive ako, biglang may umovertake. Prumeno bigla sa harapan ko. Tapos, pwede naman siyang bumilis. Pero talagang preno siya ng preno doon sa harapan.
ang tendency, pinitadahan ko. Alam mo, pagkapitada ko, sabi ng Lord, sabi mo kanina, you want to obey me. Ah. Sabi ko, kasama pala yun. Alam niyo yung parang, during that time, parang nung pinitadahan ko, parang okay Parang okay Ganon. Kasi bigla siyang bumilis. Pero pagkatapos niyang bumilis, the peace left. I know I offended him. Etong tinuturo ko sa inyo, it has been months that God was training me on it. Kaya nung sinasabi ko sa inyo na yung yielding natin, hindi nakukuha sa isang araw, it is because, alam ni Mrs., kapag ka may nakikita ako na nagagalit din ako. But the Lord told me, learn to keep quiet. One time, 3:00 ng madaling araw, I've been praying, Lord, I want to obey you today. And so he said, you want to obey me? Keep quiet. So I learned to keep quiet. Hanggang nagalit si Mrs. Hindi ka na nagsasalita pagka umaga. Sabi ko, Lord, di ba sabi mo, hindi muna ako magsasalita. Yun ba yung ibig mong sabihin? Because I'm learning how to yield. Kasi yung yielding, hindi siya ganun na simple lang na ginawa mo, ayun na yun. At naintindihan ko din na once you yield your body to the Lord, anyone that touches you, anyone that becomes higher than Him, pag sinabi mo, Lord, yung kamay ko ay sa'yo. Lahat ng gagawin mo sa kamay mo na hindi para sa Diyos, aawayin yun ng Diyos. Kaya sasabihin, bakit hindi niya pinagpapala ng Diyos? Because that thing becomes an idol. Kaya yung mga hindi takot na tumayo at sasabihin nila, Lord, mula sa araw na ito, I yield my members to you. Ibig sabihin, wala nang ibang Diyos. Wala nang ibang Diyos. Wala na akong plan B, plan C. You alone is enough. If you is that person, you can stand here and I will pray for you. Pero kung takot kayo na, baka hindi ko na kayang gawin to, huwag kayong tatayo because the Lord, He is the Lord. Akala natin, He is just, when we say He is the Lord, Jesus is Lord, gano'n lang, no. He paid so much. He paid so much. That's why in heaven, when He was coronated, He was given the 7 horns and the 7 eyes. Among all that is seated on the throne in heaven, because there are thrones in heaven, but there is the highest throne where the Christ is seated. And in that throne, the one who sits there is the only one who has the 7 horns and 7 eyes. 7 horns, so that all authority in heaven and in earth and beneath the earth will be under Him. 7 eyes, so that nothing can hide from Him. No one can say, you do not know what I'm doing. No, He knows, because He knows it all. So if you are not afraid, and if you understand that there is a law that should govern you beginning today. Why law? Because the law of the Lord is perfect. It converts the soul. If and only if you are not afraid and you have understood that beginning today you are under law, under the law of obedience, under the law of servitude. You cannot serve
There is nothing neutral. Nothing neutral. Hindi nyo sasabihin na, sa ngayon hindi ako mamimili. Pag hindi ka namili, pipiliin ka nung cruel ruler, sin. And it will master you. Whether you like it or not, you submit it or not, it will master you. Kaya kapag ka sinimulan mo halimbawa na sumagot sa magulang mo at hindi ka tumigil nun, pangalawang araw, pangatlong araw, magiging habit mo yun. Why? Because it will master you. If you begin, paggising mo, ang una mong pinupuntahan yung gadget mo from day to day and day to day, mapapansin mo, hindi ka gumigising para kung kahit kanino, kundi una mong hahanapin yung gadget mo. Because sin will master you. And if you want to be free, as we praise the Lord, come and stand here and talk to Him.